Strong geomagnetic field umabot ng KP index kaninang madaling araw. Inaasahan ng potential impacts ng malawakan maging sa power system voltage interruption at sa mga panghipapuwid, especially ng satellites and spacecraft. Buong nalalabi pa rin ang bansa, patuloy pa rin ang napakamalinsangan at hot dry weather ang ating maghapon, maliban pa rin sa bahagi ng Mindanao na patuloy pa rin ang inaasahan na near equatorial trough. Heat index sa Dagupan, Pangasinan, nakapagtala sila ng pinakamataas pero ikalawa sa amin sa Caloocan, o pangalawa sa Caloocan na may 47 degrees Celsius. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 20, 2024. Ang oras ng ating busong ng umaga, alas 9:39 na ng umaga. Mananatili ang ating maalisangan at hot dry weather naman sa bandang kaluran at sentral ng ating bansa. At gaya pa rin ng mga nakaraang araw ay patuloy tayong makakaranas ng tuyo, hot dry weather, pero maaasahan din ang mga ilang overcast at gloomy at ilang ulo pa na iiral, especially sa bahagi ng Luzon, sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa lowest temperature na natala na aking weather station, kaninang madaling araw, kaninang 5:38 AM, ay nakapagtala kami ng lowest of 27.7 degrees Celsius. Kahapon, matinding alinsangan pa rin ang naitala sa amin sa Caloocan na umabot ng 36.2 degrees Celsius kahapon dito ng hapon at 1:43 PM. Ibig sabihin lamang ay mataas na naman, inaasang nangunguna na naman kami sa may pinakamataas na heat index na nasa 47 degrees Celsius ang aming heat index na sumarado kahapon. Pero kung tatabi natin sa official weather station si Pag-asa, kumangalawa rito ang dyan sa bandang Dagupan City, Pangasinan na nasa 46 degrees Celsius ang kanilang heat index. Hindi ako nakapag-post dito sa Facebook page yung update sa heat index kahapon dahil medyo busy ang inyong lingkod. Pero kaya binabanggit natin muli ngayong araw yung huling record ng heat index kahapon mula sa mga records ni Pag-asa. So nangunguna ang Dagupan, Pangasinan na grabe ang kanilang heat index. At pumapangatlo naman ang bahagi ng CBS-UA o JAPL Camarines Sur na nasa 44 degrees Celsius. At pumapangatlo naman ang areas na may 43 degrees Celsius, ang Rojas City sa Capiz, Dumangas, Iloilo, at dito sa bahagi ng Eastern Samar, DL Eastern Samar, Zamboanga Peninsula. Yan, nasa 43 degrees Celsius. And the rest ay 42 degrees na lamang. At tingnan na lamang ninyo sa details dahil kasama rito ang Davao City, Cotabato at ilang areas dyan sa Ambulong, Batangas. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Tugigaraw na may pinakagrabing init na air temperature na nasa 39 degrees Celsius, halos magpo 40 degrees Celsius na naman. Pero sa pinakamataas sa bansa so far ay hindi pa rin nauungutan ng Isabela na umabot ng 40 degrees. Muntik na sa Tugigaraw City, dyan sa bahagi pa rin ng northern part ng Luzon. Sa pinaka-lowest temperature naman sa Baguio City, almost stationary lamang na naglalaro sa 17.6 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa kanila. Sa Inulan naman ay very light rains lamang o drizzle lamang ang Inulan dyan sa may Surigao na nasa total of 0.6 mm lamang. At nanatiling wala kaming total rainfall. At kung babalikan natin yung mga historical records natin sa vegetation and drought, ay makikita natin almost zero ang 90% ng buong bansa na inulan ngayong month of April 2024. At kung titingnan natin sa daily rainfall map, halos zero po ang kabuuan ng bansa. So, ibig sabihin, halos 90% dito ay talagang totally hindi po talaga inuulan. So, hindi tayo nagkulang ng paalala dahil yung ating mga water reserves ay namimiligro na rin bumaba matapos ang patuloy na pagbaba na rin ng supply ng ating kuryente.
At na-post ko na rin po yung drought index natin ay naapekto na ang bahagi ng dyan sa may bandang kaduluduluhan ng Batarasa at Balabac, dyan sa Palawan, at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, ilang bahagi din ng Northern Mindanao, Central Mindanao, at dyan sa may bandang silangan ng bansa, sa may bahagi ng Leyte at west portions ng Samar, mas nasa extreme drought intensity na po na naapektuhan ito. Kung magpapatuloy yan ay mamimiligo po talaga ang ating mga water reserves at kasabay ang supply ng kuryente. So maging take note po sa ating mga kababayan yan, at kapag nagkaroon ng mga rotational brownouts at rotational shortage o yung pag-control sa distribution ng tubig, wag na po tayong magtaka dahil nga po sa patuloy na grabe ang ating drought index. At pakikita nga po natin patuloy na paglala at nanatiling nasa extreme despite na humihina ang ating El Nino at 1.15 degrees Celsius. Hindi pa totally wala ang El Nino dahil hindi pa ito pumapasok sa neutrality, at na-discuss na natin yan ng mga nakaraang linggo pa kung hanggang saan pa o kailan pa tayo posibleng bumalik sa pinaka-neutrality. Kasi may mga nagpo-post kaagad ay sinasabi na kaagad nila na meron na kaagad inactive yung ating El Nino o La Nina phenomenon. Hindi pa po, dahil kasalukuyan kung mataas yung ating mataas pa rin yung index na nasa huling record natin since March. So tingnan na lang po natin dahil wala pa po sa pinaka-neutral. Bagamat mataas na po at 83% ang pagpasok ng neutrality natin. So matagal-tagal pa, mga hanggang May, June to July pa ang pagpasok ng neutrality sa ating sea surface temperature. So take note yan mga folks ha. Samantala, bago ang lahat ay tingnan natin yung status ngayon ng ating space weather status, at nagkaroon na tayo ng umabot sa GT o G3 na geomagnetic storm na tumama sa Earth, which is na-forecast nga po natin 3 days, 4 days ago ay mag-extend nga po hanggang nitong araw, at magpapatuloy yan hanggang April 21 yung patuloy na epekto ng geomagnetic field natin. Sa ngayon ay nasa geomagnetic field of 4.33 K index na po ito. So nanatiling aktibo siya, pero kaninang madaling araw, kahapon hanggang kaninang madaling araw ay sumargo po sa KP index of 7 yung geomagnetic storm. So umabot po sa NOAA scale of G3 po ito ha. At significantly, nagkaroon tayo ng alert message na may posible pa rin umabot ang malakas na impact ng primarily forward 50 degrees geomagnetic latitude. Malawak yun ha. At yung induced currents, possible pa rin yan. Yung pag-interruption ng mga power supplies, magkakaroon ng madalas na pagkadyot, magkakaroon din ng mga false alarm sa mga breakers. May mga, kung alin man, yung mga power source o grids na may mga protective device. Sa spacecraft naman, sa outer space, yung mga GPS satellites natin, mas maapektuhan yan. Yung paghatak ng low drag na tinatawag nila o low Earth orbit, maapektuhan po yun. So medyo mababawasan yung pinakatamang orientation ng mga satellites. So yung mga nasa NASA na binabantayan yung mga satellites ay todo bantay sila rito dahil iniiwasan nila ma-dislocate yung coordinates ng mga satellites. Gagamitan nila yun ng boosters, yung parang maliliit na shot boosters para bumalik sa pinaka-original na orientation yung mga satellites. Kasi lumalakas daw yung low Earth orbit drag kapag ka nasa strong na yung geomagnetic field. Makaapekto ito sa ilang GPS nga po at mga satellites natin. So take note yan, maging sa mga weather forecasting satellites. Expected yan. Yung high frequency natin na mga telecommunication radios, magkakaroon ng mas madalas na interruption. So medyo habaan ng pasensya, at dahil dyan expected din ang malawakang aurora borealis effect, which is mula pa yung kagabi nagkaroon tayo ng malawakang aurora borealis effect. Kung recall natin,
ay mula kahapon, kagabi, ayan, kung titingnan niyo yung slow animation ng kung kailan ito nagkaroon ng malawakang aurora borealis effect. Ayun, no? Nag 50% and then umabot ng deposition ng 3 at nag-4 siya hanggang sa nag 90% po yung probability nito since kahapon at kagabi. Yan, kung titingnan ninyo animation para makita ninyo yung actual na records nito, range since mula nung kagabi. Ayan po. So, lumakas siya. Nag-energy disposition siya ng 3, umabot ng 4, at nag-more than 90% yung kanyang auroral borealis effect. Ayan o. So, naapektuhan po ang halos dyan sa may bandang North Pole, at naapektuhan at lumawak pa ito hanggang Iowa nga raw according kay NASA. And then kaninang madaling araw hanggang kaninang umaga, unti-unti na itong nag-degrade, bumaba na yung probability to 10% na. So at least nakita niyo po yung pinaka-significant na duration at effect ng aurora borealis effect. Grabe ang naging epekto nito. So, nagkaroon ng mataas na probability to 90% dahil nga po sa strong geomagnetic field na umabot ng KP7. At kung titingnan natin dito, ayan, naganap ang releasing kaninang 2 o'clock AM at naramdaman ang epekto nito kaninang 3:52 AM. Ayan, lumabas sa alert message natin. Oras na yan sa Pilipinas. Kaya, matik, alam na natin kaagad sa Pilipinas kung anong oras ito. Ayan. At tinasahang patuloy pa rin ang epekto ng active na geomagnetic field at 4.33 kP index since 5 o'clock PM at hanggang sa kasalukuyan. So alam na po natin mag-i-epekto at dahil sa lakas ng geomagnetic field, sobrang na-distort ang ating magnetosphere. Pero at least malakas ito at tuloy ang nasasalo ng ating magnetosphere, yung lakas ng geomagnetic field nito. Napaka ano talaga ng ating Panginoon. Dahil kung wala ang ating magnetosphere, malamang sa malamang, mas malala po ang magiging epekto sa ating mga telecommunication devices, magkakaroon ng pagkasira ng mga radio equipments natin at posible pa tayong magkaroon ng malaking pagluloko sa mga power grids. Magkakaroon ng mga intermittent brownouts na hindi inaasahan dahil nga po yung mga electrical grid protecting device, magde-detect yun magtitikil lahat yun. So, magpa-fluctuate. Magkakaproblema tayo sa Earth. Pero dahil meron tayong magnetosphere, hanggat maaari, nasasala ito. Ayan laki ng epekto nyo. Simula pa kahapon yan, ng bandang alas 3 kahapon. Nagsimula na siya. Kaya yung significant na continuity na magiging epekto sa ating magnetosphere at sa ating mga aircrafts and satellites, epekto ng napakalakas na geomagnetic field, na hanggang ngayon nasa active state pa rin po ito, maapektuhan pa rin ang Mid-Pacific according sa ating region absorption predictions mula kay NOAA, ay makikita natin apektado ang Mid-Pacific at maya-mayang konti apektado rin ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. Cycle per cycle lamang yan. So patuloy ang mababa high frequency conditions between 20 to 80 meters po yung taas. So, hindi na tayo magtataka pag nagkaroon ng interruption o mababang signal receptions sa ating mga radio telecommunication between sa range na band na yan na nasa 20 hanggang 80 meters ang taas. At kabilang dyan ay ang pag-anomaly na naman ng ating Taal Volcano na nasa moderate. So, sisilipin po natin yung status niya. So far ay hindi pa naglo-load yung pinaka-latest data niya. So diretso agad tayo sa ating index. At kung makikita natin ay nasa 18 megawatts lang ang kanyang moderate thermal anomaly. So natural lamang na pagtaas ng magmatic intrusion kay Taal Volcano. Ayan. So nasa 90% yung confidence nito. So sa mga kabatang natin, obserbahan natin dahil medyo mataas-taas daw ang confidence ng magmatic intrusion nito. At kung titingnan naman natin sa live CCTV, baka magkaroon, mukhang hindi live si Kataymi. So wala tayong info ng latest monitoring kay Taal. Pero makikita natin sa kanyang thermal anomaly ay mataas ang kanyang magmatic intrusion. Well, kumakailan lamang po mga folks ay nagkaroon nga po ng phreatic eruption itong si Taal Volcano. So medyo obserbahan na lang po natin yung behavior ni Taal Volcano.
So nakakaranas tayo ng medyo slow internet transmission dahil nga po yan sa epekto ng KP7 na geomagnetic field. So nagkakaroon tayo ng medyo slow transmission sa mga internet natin kapag nag-a-access tayo sa ibang bansa. Since yung aking webpage ay nakadestino sa ibang bansa, kaya siguro yung transmission nito medyo apektado na rin. Mare-restore din yan na medyo antay-antay lang. Mga ilang oras siguro ang itatagal nito mga folks. At bukod dyan sa ating outside humidity, medyo drier po tayo at 8% ha, at bumababa ito ng 5% since last hour. Ating atmospheric pressure na natiling mataas at 1,010 hectopascals, pero slowly daw itong bumababa, kaya asahan natin ang drier at hot weather tayo ngayon according sa aking weather station sa Caloocan. Hindi maganda ating air quality, nasa moderate ito na 55 index. Kaya nasa moderate ang ating air concentration, malamang umiiral na naman ang thermal inversion. Kaya magmask po tayo mga kababayan, lalo na sa bahagi ng Metro Manila kung saan mapolusyon ang ating paligid. At hindi po maganda na nasa moderate ang ating air quality, o to be exact of 14.25 micrograms per cubic meter. Sa high tide and low tide status ay kasalukuyang nasa high tide status tayo, pero may mga 3 hours pa mahigit para ito mag-maximum low tide. So gaano ba kataas ito? Kung sisilipin natin, kung gaano kataas ito kanina ay bahagya lamang at 0.4 meters ang maximum nito kanina. So hindi masyadong mataas, pero may tuturing na rin na malalim-lalim na rin yan. So pwede po lumayag ang ating mga kababayan, pero mga bandang siguro between 2 hours pa, medyo layo-layo na po kayo pumalaot. Then unti-unting bumababaw na po yung level ng dagat sa pampang ng Malilibay. To be exact, mga 1:18 PM po. So mga bago magtanghalian, medyo lumayo na po kayo sa pampang dahil bumababaw na naman yan mga folks. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:10 PM. Ang ating 87% illuminated na waxing gibbous ng liwanag ng buwan ay mamayang hapon po ito magmo-moonrise at 3:21 PM at kinabukasan naman ito ng madaling araw at 3:48 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng linggo, manatiling partly cloudy tayo maghapon daw, pero patuloy ang napakamaalinsang temperatura natin maghapon hanggang bukas po yan ng linggo. So wala po tayong naka-forecast according sa aking BC weather forecast na may chance ang uulanin sa Metro Manila. So halos napakababa sa nalalabi ng bansa ang chance ng uulanin. Kung pumasok man ito, typically mga light rain showers lamang. At patuloy pa rin ang umepekto ng ridge of high pressure area natin diyan sa mahilagang silangan ng Luzon, kaya lalong magiging drier po na mainit ang ating temperatura. So diretso agad tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery. Makikita natin ay halos klaro ang ating buong bansa o halos buong nalalabi na bansa, especially sa buong Luzon, Visayas, hanggang Visayas po yan, kasama ang Southern Luzon. At dahil nga po sa epekto rin ng ridge of high pressure area din sa may bandang itaas, magiging drier at hot weather ang ating maghapon. So huwag pong magbibilad masyado sa tinding sikat ng araw at iwasan na rin ang ma-dehydrate at uminom po ng maraming tubig mga folks. Then patuloy na tuyo at hot dry weather po tayo at dahil din sa combination ng high pressure area o ridge ng high pressure area sa may hilagang silangan pa rin ng Luzon. Yan. Mismo niya sa data feed ni Pag-asa, yung isobars na umaabot pa rin sa bahagi ng bansa, sa may northeastern part pa rin ng ating bansa, yung ridge niya na naka-apekto, kaya patuloy tayo makakaranas ng hot, dry weather condition. Siyempre, hindi natin masyado isa-isahin dahil patuloy pa rin na stationary ang magiging ganap ng ating weather system sa buong Luzon, Southern Luzon hanggang Visayas. So, mula sa hilagang Luzon ay patuloy tayo makakaranas ng malisangang panahon. Partly cloudy lamang ang ating maghapon dahil kung titingnan natin sa infrared heavy potential, halos zero ang potentially na aabutan man lang tayo ng moderate and heavy rain showers. Maliban lamang sa may bahagi ng Eastern Mindanao at Southern Mindanao, dahil patuloy pa rin ang near equatorial trough dito. So mula sa bahagi ng hilagang Luzon ay magiging tuyo, maaraw at malinsangan na maghapon. Buong bahagi na po ng Northern Luzon yan.
At dyan, kasama na ang central ng Northern Luzon, mapa Pangasinan man yan, mapa Zambales, mapa Ilocos Norte man yan, o Sur, Isabela man yan, o buong Cagayan Valley, at Cordillera Administrative Region man yan, hindi na natin masyadong isa-isa yan hanggang Quezon Province, kasama na ang Central Luzon, Bulacan, Metro Manila at Calabarzon, buong Bicol Region, buong Mimaropa hanggang buong Southern Luzon ay pare-pareho po na magiging hot dry weather tayo maghapon. Napakaliit lamang ang chance ng pag-ulan, mga nasa 10 to 11% lamang. Kung pumasok man to, kung sakali, lalo na sa hapon, maaaring napakakonti o napakanipis lamang ng mga pag-ulan. Mga siguro 0.6, mga hanggang 0.6 o 0.3 millimeters lamang ang magiging patak nito, mga folks. At kung titingnan naman natin sa buong bahagi ng Bicol Region, ganun din hanggang Southern Luzon. So hindi na natin isa-isahin yan sa mga kababayan natin mula Marinduque, Romblon, Masbate man yan, Burias Island man yan. Sa Visayas, sa buong bahagi ng Visayas, magiging tuyot din po. Pero sa bandang parte ng Southern Luzon, part ng Leyte, pagitan ito ng Mindanao sa may Surigao del Norte, may mga particle din na po umiiral dyan. Dahil nga po, yung malapit na range ng near equatorial trough dito sa may bandang Eastern Mindanao at hanggang Southern Mindanao ay makaka-apekto po at makakaranas sila ng potentially ng mga moderate and heavy rain showers kapag lumapit ang cluster nito ng kaulapan nito dito sa may bandang east o southeast ng Mindanao anumang oras nitong maghapon. At pag umabot dyan ay malamang ang ilang areas ng Caraga, Davao de Oro, ilang bahagi ng Davao del Sur, makakaranas sila ng ilang moderate and heavy rain showers kung sakali. Pero sa ngayon ay magiging partly cloudy lamang ang iiral. Magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms siguro pagsapit po ng hapon. At kung titingnan natin ng mas malapitan gamit ang Himawari 8, ay magiging maulap ang areas nito ng Hinatuan, Tandag, at dyan sa bahagi ng Bayugan, nabanggit ko na po ang ilang areas na po ng Caraga area at Compostela Valley. Siyempre sa may bandang Davao del Sur at Davao Oriental ay magiging particular din lang din, pero patuloy ang napakamaaraw at maalisangang panahon. Tuloy-tuloy pa rin yan at dyan sa bahagi ng Central ng Mindanao at buong bahagi ng Northern Mindanao, Sorsa din hanggang dyan sa bahagi ng Sarangani hanggang Zamboanga Peninsula. Depende sa magiging kilos ng cloud cluster nito mula extending hanggang Palao. Kung lalapit man yan sa may bandang southeast o east ng Mindanao ay unang makakaramdam ng mga pag-ulan ang bahagi nga po ng Compostela Valley at ilang bahagi ng Davao Oriental at dyan sa bahagi ng southern part ng Davao Region sa bahagi nga po ng Sorsogon area mula General Santos hanggang Cotabato City dyan. At sa central naman ng Mindanao ay mula sa may Valencia hanggang Malay-Malay, Bukidnon, makakaranas ng mga kabilang na ang bahagi ng Valencia hanggang sa may malapit na rin sa may bandang San Francisco sa may eastern na Mindanao ay makakaranas ng mga ilang partly cloudy lamang pero patuloy ang napakamainit na air temperature. So wag masyadong magbibilad maghapon dahil makakaranas pa rin kayo ng grabing init at mataas na heat index nitong maghapon bago makalapit itong cloud cluster nito ng near equatorial trough. Maganda na rin kung sakali lumapit ito at magkaroon ng mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Davao Region, at least mapawi ang grabing tindi ng temperature. Pero sa bahagi nga po ng Visayas, pataas na yan ang Northern Luzon, bad news po tayo dahil halos paghapon ay makakaranas tayo ng grabing lupit ng mataas na heat index. Asahan natin yan, maglalaro na naman yan sa bandang 44 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius, lalo na dito sa amin sa Caloocan na nare-record at laging lumalabas, laging mataas ang temperatura namin sa bahagi nga po ng Caloocan. Well, alam naman natin dahil yung posisyon ng Caloocan at Navotas ay malapit sa karagatan ng Manila Bay. Kaya yung projection ng mainit na temperatura mas concentrated dito sa amin sa Caloocan. Hindi gaya sa Quezon City, bukod sa mataas na po yung land elevation nila, medyo malayo na ito sa karagatan. Hindi gaya sa amin sa Caloocan na mababa o halos sea level yung elevation namin. Hindi kagaya sa Quezon City. Kaya wag po kayo magtataka na kung bakit kay Pag-asa ay laging mas mababa kumpara sa amin sa Caloocan. Dahil malapit kami sa may pangpang ng Manila Bay, which is kapag mainit ang karagatan dyan, ay iinitan ng sikat ng araw, grabe po ang taas ng heat index po
sa amin. So, diyan sa Pangpang na lang, kasama na ang bandang Manila o lungsod ng Maynila. Pero kumpara naman sa elevation, mas mataas ng bahagya ang lungsod ng Maynila kumpara sa amin sa Caloocan. Talagang mas mababa po talaga. Mga 13 meters lamang ang taas ng aming elevation. Hindi gaya sa ilang parte, ang katapit bahay ng Caloocan. Talagang napakataas po. Umaabot ng more than 30 to 40 meters yung upper elevation nila. Hindi gaya sa amin na mga 13 to 15 meters lamang yung land elevation namin sa Caloocan. Kaya talagang grabe ang init sa amin kapag ganitong hot dry season. Samantala ay wala pa rin tayong inaasahan anumang pamumo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil sa patuloy pa rin na high pressure area o range ng high pressure area sa bahagi na to ng Luzon, patuloy pa rin na makakaranas tayo ng hot dry weather conditions hanggang this coming weekdays na po. At wala naman tayo na-detect na anumang mababang atmospheric pressure. Maliban na lamang sa may bandang intertropical convergence line sa may bandang Indonesian Peninsula na bumababa sa below 1,008 hectopascals. Kaya nakakabuo ng mas madalas ng near equatorial trough din sa may bandang southeast ng Mindanao. This is umaabot ang ilang cluster sa may southern Mindanao na nagdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa kanila. Pero the rest ay wala po at wala rin tayo namamataan sa ating West Pacific Basin monitoring na anumang tropical cyclone formation probability in real time. So wala, maging sa susunod na 24 oras ay negative din po tayo. Kung babalikan natin ang forecast mula sa Global Traffic Hazard Outlook ni NOAA ay mananatiling way below normal pa rin ang ating rainfall average. This is nangyayari na nga po at binigkas ko na po yan kanina na naglalaro sa 50 hanggang 80%. Pero sa ngayon ay base dito hanggang third quarter na po o bago pumasok ang unang linggo ng May ay maglalaro sa more or less 65% daw na below average rainfall natin sa Pilipinas o sa buong bansa. So patuloy po tayo na makakaranas ng tuyo na mainit at malinsangang panahon hanggang this coming May 2024 na po yan mga po. So medyo tiis-tiis talaga tayo kapag ganito. Maging sa mga computer models, negative din ang nakikita at makikita lamang natin ay puro epekto ng high pressure area sa may bandang southern ng Japan na nagdudulot ng ridge nga po na umaabot sa atin sa Pilipinas. At wala naman tayong nakikita na anumang pamumuo ng mga forecast hanggang April 23, 2024 na po yung extended forecast ng computer models negative tayo na may makitaan na anumang pamumuo. So tiis-tiis talaga. At iwasan na lang talaga magbilad ng matagal sa araw dahil masakit po talaga sa balat. Lalo na kapag may mga problema tayo sa mga puso, iwasan natin magkaroon ng heat stroke. Kaya uminom po ng maraming tubig at kumari ay magstay na lamang po tayo sa inyong mga tahanan. At grabe po talaga ang tinding UV index natin. At kung babalikan natin yung UV index sa amin sa Caloocan, base sa aking weather station mismo, ay grabe po ang extreme ng UV index natin. Ayan po, yung current UV index natin ay nasa UV index of 11 plus po. Grabe. So, sobrang taas po nito at hindi ito maganda. Kaya, wag masyadong magbilad at pagdala po ng pananggalang sa tinding sikat po ng araw mga folks dahil talaga tuloy-tuloy po yan hanggang sa susunod pa na buwan. Sa ulat tindol ay so far ay kalmado ang nadedetect ng aking seismometer sa Caloocan, West Base Park. According dito ay wala naman tayong namataan na strong earthquake recorded so far. At kung titignan naman natin sa mga latest na capture mula sa data feed ni PBOX, at mula kaninang madaling araw o 12 AM ay so far ay wala tayong may record pa na magnitude 4.0 pataas according sa data feed ni PBOX. At ang huli nito ay kaninang 9:53 AM na nagkaroon ng magnitude 2.2 sa may bandang northeast ng Lingig, Surigao del Sur. And so far, wala tayong namataan na anumang magnitude 4.0 pataas. So, normal naman. At kung titingnan natin yung historical natin, kung nakakailang lindol na tayo, kung babalikan natin, at least halos sa araw-araw ay nabibilang natin yung total earthquakes natin araw-araw. Dahil real time po natin itong namomonitor. Ayan. So, kung titingnan natin yung latest na total na earthquakes natin, hanggang sa kasalukuyan nagre-report ako, ay nasa total of 683 earthquakes na po.
636 dito is magnitude 2.0 pataas. So kung mapapansin niyo, mas marami talaga na i-record yung mga mahihinang paglindol lamang o moderate, mga magnitudes 2.0 o hanggang 4.0. Mas marami, 636. 39 dito is magnitude 1.0 at stationary na walang nadagdagan sa magnitude 5.0. 6.0 at 7.0 na nanatiling nasa 6 ang magnitude 5.0 pataas at tag-iisa sa magnitude 6 at magnitude 7.0 pataas. So may nagtatanong ulit kung ilan ba ang total earthquakes natin mula January hanggang April 2024. Okay, pagbigyan natin. Makikita niyo naman din sa aking webpage yan. At dito sa all, yan nakalagay all. Ibig sabihin buong taon yan. Kung titingnan natin, ay total earthquakes natin for the month of April, mula January hanggang April, itong kasalukuyan na ito, ay 4,249 na po ang total natin na earthquakes. Magnitude 2.0 dito is 4,035. 185 dito is magnitude 4.0 pataas. Nakaka-25 na tayo na magnitude 5.0 pataas. So, mas marami-rami ang mga magnitude 5 natin, ha. Tatlo na sa magnitude 6.0 pataas at isa sa magnitude 7.0, which is yung kaunahang napakalakas na lindol na naganap po sa Taiwan na magnitude 7.4, 7.5 nitong April 3, 2024 na po yan. So, alam na po natin yan mga folks, ha. May idea na kayo. Makikita nyo naman yan dito sa aking historical earthquakes para sa gustong malaman. Para imbis na magtanong tayo, at least kayo na mismo, makikita na po ninyo yung total na bilang natin. So, kamustahin naman natin yung water level natin sa Angat Dam. At mula kahapon, nasa 192.52 meters po ito. Ngayon ay nasa 192.11 meters na lamang po ito at tuloy-tuloy ang pagbaba nito. Kaya take note sa mga folks, kapag ito ay pumasok na sa rule curve elevation, ay asahan, magde-declare na si MWSS na mga rotational close water supply sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ha? At least nagbibigay na po tayo ng advance na paalaala kapag ito ay pumasok na sa roll curve elevation. Dahil patuloy pa rin ang pagbaba nito and since 24 hours, 0.41 meters po ang nakakain nito araw-araw halos. So hindi bumababa ng 30 o 0.30 meters ang nakakain niya araw-araw dito sa Angat Dam. Kasi typically itong Angat Dam ay nagsusupply ito kasama ang Metro Manila. At dito naman sa Angat Dam ay halos magwa 178 na po yung meters ng taas ng Angat Dam. So mukhang papasok na siya sa pinaka level ng roll curve elevation natin. So malapit na siyang mag-code green. So mukhang wala tayong makakomment dahil maganda naman ang progress ni Angat Dam. Pero sobrang bad news naman kay Angat Dam. Nanatiling stationary kay Ipo at Lamesa Dam. At least ito'y magiging backup. Oras na medyo kinakapos na si Angat Dam. Pero kumari ay tipid-tipid na lamang po mga folks dahil magkakaroon talaga tayo ng rotational cutting ng water supply kapag pumasok na sa pinaka-roll curve elevation si Angat Dam. Ang level na lamang na mag-aabot ito sa pinaka-roll curve elevation ay nasa 438, mga around 4 meters. Yan, mga around 4 meters pa na natitira sa pinaka-deviation niya para pumasok sa pinaka-critical level na roll curve elevation niya. So, huwag nating paabutin sana doon sa ganong level. Halos 4 meters na lamang ang natitira. So, huwag po nating hayaan yan mga folks na mas bumaba pa yan ang level kay Angat Dam. Ayan konti na lang mag-critical na siya. Lalabas na yan. Kapag ka nasa critical na yan at mas bumaba na siya sa pinaka-elevation niya, sa pinaka-roll curve niya, lalabas na rin yung pinaka-warning sa aking monthly dam water level monitoring. Ayan At kung titingnan nyo sa graph, yung between ng Angat at Lamesa Dam, ay makikitang patuloy ang malaki ang pagbawas nitong kay Angat nga. Kaya medyo kontrolin sana nito ng ating mga mamayan ng pagkonsumo sa ating nawasa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, April 20, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 20, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang mga detalye gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Since stationary lang naman, so pwede nyo mabisita na lamang kung gusto nyo malaman ang real-time events mula sa amin sa Caloocan, mula sa aking weather station mismo, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.